Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Basta sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi, hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan later on. Dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Sabi ni Dumagoso, ang hindi niya maintindihan ay ang matinding takot at galit sa kanya ng mga dating kaalyado. Eh, ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Oh, nasa nangka ko yan, nasa wakalag ko, nasa kodli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. Eh, bakit ngayon eh parang ako na pinakamasama sa kanila? Eh, ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga Intramuros, mga taga Port Area, hindi ko alam kung ito rin ang akala ninyo ha. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Ayun din ang akala ko eh. Tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala eh. Trying to make your people feel, especially our elders, no, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Kakakarampot, pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-bago, itutuloy na lang nila eh. Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. Oh, ngayon, anong mangyayari? E di siyempre, araw-araw, nangangamba yung utaw. Paano naman kayo na-api? Lahat alang ng binigay ko, pabawas na pabawas, pawala ng pawala, pahirap ng pahirap. Hindi nyo ba napapansin, parang dumudugyot ulit yung Maynila? Talaga? Talaga? Nararamdaman nyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Kilala nyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit lang ako na wala. Ayun, number 1 na tayo sa crime rate. Tingnan ninyo. Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayan, puro syudad po yan, no? Sa Southeast Asia. Tayo na ang number 1 sa crime index. Sinagot na rin ng dating alkalde ang ipinapakalat na sa kanyang 3 taon sa pwesto ay nalubog sa utang ang Maynila. Paliwanag niya, kinailangan niyang umutang dahil sa nabulaga ang buong mundo ng COVID-19 at tumindi ang pangangailangan sa mga serbisyong medikal at gamot. Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo? Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang hanap buhay, walang trabaho, walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Nang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-filled hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan para mabuhay lang ang mga pasyente na ma-impeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, bude-bodegang tangke ng oxygen. Meron ang lungsod. Saan ka nakakita? Lokal na pamahalang Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot.
Mabuhay lang ang bawat Manileño. Hanggang pa ako, yan ang gobyerno. 2 ang bulsa. Wakali, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, nga. Walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Dumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Help me! Make Manila great again!